Yes, hello mga kabukid, magandang araw sa inyo lahat. So ngayon mga kabukid, gusto kong i-share sa inyo yung aking ginagawa dito doon sa ating range ng ating 56 na piraso ng mga alaga. So halika kayo mga kabukid kasi ginawa ko na yung kanilang pabahay at saka inayos ko na yung range nila para hindi na sila makalabas. So halika kayo mga kabukid, samahan niyo ako. Tingnan natin yung ating mga alaga. So yan mga kabukid, ang init ito sa amin yan, tanghali na, alas 11. So yan mga kabukid. So tapos ko na siyang gawin. Tinulungan ako ng aking misis. So yan mga kabukid, pinakawalan na namin sila sa kanilang range. So para ma-enjoy nila yung area. Sinapuna ako, masikip pa rin sila kapag nandyan sa loob. So para rin makakain din sila ng mga damo. So ang saya-saya nilang tingnan mga kabukid, oh. So yan mga kabukid, yan. So dito tayo dadaan. So may daanan dito na maliit. So ang oras dito sa amin ngayon alas 11 ng umaga. So yan na yung ating mga alaga. So yan, papunta doon sa gilid, sa dulo. Ano mga kabukid, doon saya-saya nila mga kabukid, no? So yan, nilagyan ko na rin ng, inayos ko na yung net nila. So ganito lang yung style ko sa paglagay mga kabukid. Nilagyan ko lang ng ganito kasi bumababa siya. Kasi masyadong mataas itong net na nabili ko. Yun, no? Yung height ko 5'7", pero alas ganyan, no? Sabi, ang haba talaga, pero okay na okay siya. So yan sila mga kabukid. So ang saya-saya nila na nandito na sila sa kanilang range area. Pero ayaw pa nilang pumunta dito sa likod. So hindi pa sila sanay. So ang mangyayari pala nito mga kabukid, ang gagawin natin dito kapag hapon na, papakainin natin sila sa loob para kulungin natin sila paggabi. Hindi natin sila hayaan nandito sa labas para ma-secure natin sila. So yan lang yung style ng aking kulungan mga kabukid, oh. Ayan, oh. May 3 patungan. So nilagyan ko siya ng tabing sa gilid para yung hangin hindi rekta sa kanilang paggabi. Pero yung ilalim, natatamaan siya ng hangin. So yan. So mayroong palang isa dito mga kabukid, ang hinihina siya. Siguro na nanibago siya kasi masyado kasing open dito. Nilalamig siguro siya. Yan siya mga kabukid, oh. Pero okay lang. I-isolate lang natin to. Kasi yung kanyang mata, yan, mayroon naman, bumukol na naman yung mata. Pero okay lang yan. Ilagay lang natin yan sa maliit na kulungan para hindi siya ginawin. Saka gamutin natin. So yan sila mga kabukid, oh. Saya-saya nila, no? So gusto nila na lumalabas sila at makakain ng damo. Para rin yung ating yung loob ng ating pabahay hindi rin mabilis mapuno ang dumi ng dumi kasi pag dyan sila palagi mabilis lang yung magkaroon ng baho, magkaroon ng ammonia. Pero kaya pinalabas natin sila
So, ayan o. Ang lalaki na nila mga kabukid. So, ito. Pagdating ng katapusan, pag umabot ng 1 kilo, ibibinta ko na agad yung malalaki. Hindi ko na pabutin pa ng para hindi tayo malugi sa pagkain. Ayan o, laki na yung mga kabukid. So, deliver na tayo agad sa ating buyer para hindi tayo lugi. Para makabili tayo ng pagkain na naman doon sa ating kasunod nito. Yan, nandun sa brooder. Tapos meron pa tayong mga bagong papisa na naman. So, ganun lang yung mga estilo, yung estilo natin dito sa mga kabukid sa pagpalaki ng ating mga alaga. So, sisikapin natin na every month mayroon tayong ibibinta. So, di baling kahit 3/4 lang yung timbang ng ating alaga, ibibinta pa rin natin. Hanggang sa makuha natin yung tamang breeding natin, 1 kilo sa 2 buwan. Okay na yun. Maganda na yun. Yan mga kabukid oh. Ang sisigla nila pag nandito sila sa labas. Pero itong isa, ay nako, yan o, busog pa naman siya. Puto yung mata niya o, yan o. So, namlay siya mga kabukid. Yan naman yung kanyang puwet. So, nanibago lang siya dito sa labas. So, yan sila. So, yung ating mga alaga mga kabukid, umuubos ng 4 na ganito sa buong araw. So, kanina, 3. So, kaninang umaga, nakaubos na sila ng 1. So, nagdagdag na naman ako ng 1. Mauubos nila yan. Mamayang hapon na, nagdagdag na naman ako ng 1. So, ganyan sila kalakas. Bali, nakakaubos sila ng, kasi yan, 4 na litro. 12 liters kada araw yung nauubos nila. Ganyan sila kalakas uminom ng tubig. So, sa 56 na piraso ng mga manok na ganitong edad, kaya umubos ng 12 liters kada araw. So, ubos na yung pagkain nila mga kabukid oh. Pinakain ko na sila kanina ng 1 kilo at 1/4. Ayan, may natira pa doon sa dulo, kunti na lang. So, sinadya ko na ibigay na agad yung kalahati para hanggang tanghali yung pagkain nila. So, kung napapansin niyo, kahit nandito ako sa malapit sa kanila, hindi sila nanghihingi. Tapos ang laki pa ng mga butsi nila. So, wala tayong problema. So, okay na okay yung pakiramdam nila kasi busog sila, may tubig. Pag may pagkain, walang problema, may pagkain. Yan o. Bigat niya mga kabukid, kahit ganito siya. So, ito mga kabukid, hanggang dun sa dulo. Ito naman dito sa kabila, gagawin na naman natin to para doon sa ating kasunod na mga palakihing sisiw na nandun sa brooder. So, ang mangyayari dito, pag ito na dispose na natin to lahat, hindi muna tayo maglalagay. So, ipapahinga muna natin yung area, mag-disinfect tayo para maganda talaga yung takbo ng ating pag-aalaga. Kasi parang napansin ko yata pag pabalik-balik yung mga alaga natin sa isang area, parang doon nagkakaroon ng sakit. So, kailangan natin ipahinga yung area tapos i-disinfect. So, ang init ng panahon yung mga kabukid oh. Nandun na si Haring Araw oh. Nasa tapat na. So, yun mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa akin dito, nag-subscribe sa aking munting YouTube channel. Happy farming sa inyong lahat at patuloy lang tayo sa buhay. Huwag lang tayong huminto sa ating mga ginagawa mga kabukid. Malay natin baka balang araw maging successful din tayo sa ating mga plano. Yung mga plano natin mga negosyo. So wag lang tayong titigil. Kung mayroon mga pagsubok na dumating, ma-failure man tayo, patuloy lang tayo. So maghanap lang tayo ng mga solusyon para masolusyonan natin yung mga problema.
Kaya hanggang dito lang. Bye bye mga kabukid. Good day sa inyong lahat. See you in my next video.